okay lang ba? Ikwento mo rin, Job. Kasi, di ba, since yun nga, way back, elementary, yan, talagang magkakilala na kami niyan. Ang Yeah. cute-cute niya nung elementary. So, kasi more of yung Yeah. nakwento mo is yung 2015 onwards eh. Oh, yeah. So, pero Mhm. okay lang ba na parang somehow Oh, bigyan mo yeah, sila ng sige. glimpse nung ano, like kung gaano ka Yeah. ka-cute nung elementary. Yeah. Um, I've always been a bigger kid. Kumbaga, since ano yan eh, since pumasok ako na school, Yeah. like nursery hanggang grade 6. Yan. Mm. So, pero nag-start din ako mag-diet nun since nung high school. Kasi Mm. parang, pagka bigger kid ka, parang prone ka sa bullying. Mm. No? So, iba naman yun. Yun naman yung nag-push sa akin nun to Yeah. lose some weight eh. Kumbaga, para at least hindi ako yung parang center of attention ng mga Yeah. tao. So, I have to lose those weight. Hanggang sa nag-college na dala ko yon. Mm. Then, since, then, yun na. Nung 2015, nag-start na ako magbuhat. So, Mm. yun. Pero, yun nga, cute talaga ako ng dati. Oo, Natatandaan sobrang ni... cute niya ng mga kakibat. Grabe, pwede ba yeah. natin pakita ng picture? Ay, sure, sige. Oo. Ayun, sobrang sobrang cute. Tapos every time 'yan kapag makikita kami niyan mga kakibat sa ano, sa stairs, kahit malayo pa ako, nakaabang na, nakagano'n na, nakasaludo na 'yan nun. Yeah, oo. Kasi laging president namin si Doc Grace noon. Kaya ang kami, saludo kami. President eh. Alam mo So, naman yun. presidente ng Pilipinas. Pilipinas. Oo, syempre. Presidente ng section natin. I Ayun, miss mga those days. kaakibat. Yeah. Nakakamiss 'no, sobra. yeah. Tsaka ano, kumbaga parang 'di ba, nakakatuwa din kasi dun sa fitness journey mo na yung mga reasons behind, nag-e-evolve din, eh, 'di ba? Parang nakuwento mo nga, nung high school ka kasi, para hindi ka maging victim ng bullying. Kasi siyempre Yeah. at that stage, high school, teenage years, yun yung mga Mm, concerns natin, eh, 'di ba? Na important totoo. din naman talaga for our mental health. Ta's Mhm. nakakatuwa na parang fast forward to eto nga 'to ng pandemic time na ang naging reason mo na talaga is kasi gusto mo ng healthy na Yeah. lifestyle. Kumbaga gusto mo na humaba yung buhay mo, 'di ba? Yeah. Parang kumbaga yung reasons for being fit mas lumalalim na, eh. It's more for the Mhm. quality of life and not Yeah. just tulad nga ng nasabi mo, not just aesthetics, 'di ba? Yeah. So yun, nakakatuwa lang. Yeah. Kumbaga kasi iniisip ko na rin if I ever mag-build ng family. So Mm. parang gusto ko sila gusto ko makita nila ako simula nung Mm. starting pa lang Yeah. hanggang dun sa makita ko yung mga apo ko ganyan. So yung parang yung ganun yung naging thinking ko ba kumbaga. So parang in a way gusto ko makita yung mga apo ko in the future. Amen, So tama. mhm. So yun yung naging kumbaga yung naging nag-push sa akin Mm. to Yeah. And nakakatuwa kasi yung nagiging source of motivation mo, yun nga, mas nagiging internal siya. It's really coming from you and at the same time, may pinaglalaanan ka na, eh. Kumbaga it's not just for yourself, but for the people mhm. you love, 'di ba? At yung Yeah, yun nga, totoo. since about building a family, so kumbaga mas nagiging selfless ka in a way, eh, na Yeah. para din sa ibang tao kaya mo 'to ginagawa, kaya gusto mong maging fit. And I think Mhm. it's more ano 'di ba, parang it's more feasible kapagka mas Mhm. marami kang sources of motivation. Kasi Totoo. mas nagiging bearable yung yung road to fitness, 'di ba? Yeah, totoo. Saka yun nga, kumbaga iisipin mo rin talaga, eh, na kumbaga magkapamilya ako. Like Mm. parang 'pag nagkapamilya ako, gusto ko rin in a way makita nila sa akin yung discipline ba, Yes. kumbaga. Kasi for me,
hindi naman sa pang-aano ha, pero for me, parang yung obesity is Mm. like, kumbaga, kulang yung discipline mo eh, kumbaga sa sarili mo. Though I'm not saying all, kasi si Yeah, iba, yeah. since may condition, di ba? Yes, Pero yes. on my experience, Mm. kaya ako umabot sa, kaya ako umabot sa puntong yon is, sinamahan na, yung mental health ko, sinamahan pa ng, nawalan pa ako ng discipline sa sarili ko. Yes. So, from there, no, inayos ko siya. Inayos ko yung sarili ko, inayos ko yung disiplina. Then from there, kasi parang naniniwala din ako na parang hindi lang basta motivation yung ano eh. Mm. Hindi lang basta motivation yung magtutulak sa iyo eh. Sasamahan mo Exactly. dapat siya ng discipline. Exactly. So, so parang motivation lang yung parang mitya, Mm. pero yung discipline is what makes you going. Mm. So, Amen. yeah. Ang ganda nun. And actually, hindi lang siya in terms of health pero in everything we do, right? Talagang Mhm. motivation and discipline, they come together. And tama yung Mhm. sinabi ni Engineer Job, no? So, ganun talaga kasi yung usaping obesity, multifactorial yan eh. So, yun nga, from a Mhm. doctor's perspective, totoo yun yung sinabi ni Job na may mga cases kasi talaga na dahil nga may mga certain conditions, no, na Mhm. nagko-cause ng obesity. Pero hindi rin kasi natin maiaalis yung fact na for some people and for some cases, malaking factor kasi yung lifestyle. Yeah. So, yun nga importante na ma-identify natin, yun nga, it's case-to-case basis. So, for every patient, kailangan ma-identify natin ano ba talaga yung mga parang nagko-cause or Mhm. pinagmulan, nagti-trigger bakit yun naging obese yung isang tao. And yun nga, if majority of it or kumbaga a huge part of it is yun nga dahil naman sa lifestyle, then yun kasi yung risk factor na namo-modify natin eh. So tama yung Mhm. sinabi ni Job na doon na papasok yung motivation and discipline. So, if it's the Mhm. lifestyle that's the main problem, then lifestyle change. Gaya Yeah. ng ginawa ni Job. So, Mhm. ayun. Sobrang daming realizations, nakakatuwa. Pero, Yeah, totoo. just in case lang, baka meron ka pang gustong idagdag, mga other realizations or parang if you have a message, no, sa lahat ng ating mga tagapakinig noon. Siguro kasi yung iba tinitingnan yung fitness is parang one-sided ano lang eh. Mm. Though yung fitness kasi parang mako-connect mo siya sa ibang aspect ng life mo eh. Kumbaga from your discipline sa fitness, ma-apply mo siya in your discipline sa work, Yeah. sa family, sa friends. So parang okay din na kumbaga if you want to be better, if you want to be better Yeah. or you want to better yourself, so simulan mo sa fitness, Mm. kumbaga. So kasi doon mo mapapractice yung ano eh, yung discipline. So Mm. yung iba siguro sa mga tao na parang napagdaanan ko, no? Kung kaya ko, kaya nyo rin. Sure yun. Yes. Aha. Kasi pare-pares lang naman tayong ano, na ginawa ni Lord dito sa lupa. So, minsan kasi, yung mga tao sa una talagang motivated sila eh. Then, Mm. nawawalan sila ng gana pagdating sa gitna. Pero, sinasabi ko sa inyo, dun sa point na yon, yun yung kailangan yung mas mag-push pa. Mm. Kasi pag nalampasan mo yung point na yon, papunta na yun sa goals mo. Hindi lang sa fitness yun pati Mm. sa buhay yan. So, yan. True. Mhm. Parang yung keyword dyan, consistency. Consistency, tama. Parang Ah, parang parang sa pag-ibig din, 'di ba, Mr. Loverboy? yeah. Shout out mo Para sa naman. pag-ibig na. Shout out mo Ay, naman ang iyong napakagandang ay, girlfriend. shout out nga pala kay Miss Beatrice Villapando, Yes. Hi, yung girlfriend Bea. ko. Ayan, yeah, ang napakagandang girlfriend ng yeah. ating guest ngayon. Mhm. So, Ayun. yun.
Sobrang thank you, Best Bud. It's really an honor to have you here. The honor is mine, Doc Bud. And next Thank time you. dapat vlog na. Dapat magkasama na tayo in person. I'm looking forward to it, Best Bud. Siguro next time sa Abangan ko gym yan. naman. Turuan mo naman ako. Ay, sure. Sure. Para Sige, naman ako sige. naman Isama yung natin. mag-build ng muscle. Ay, oo, tama. Isama natin yung viewers mo. Oh, sige. Di ba? Para pag nandun na tayo, at least nakikita nila Ito kung na paano yung actual. kung Ito po yung paano- theoretical. Tapos may Yes. actual tayo. Then papakita ko rin siguro yung mga ginagawa kong diet, gano'n. Though, Pwede. it's important pa rin to consult with your dietitian din. Yes. So, Tama. Agree. Ayun. Thank you so much, Job. Thank you talaga. And I'm sure maraming na-inspire sa story mo. And yun, basta schedule na lang natin yung yung next na episode natin na vlog style na. Yun, sige. Okay. Sige. Ayan, maraming salamat po sa lahat Thank ng you. mga tagapakinig nood, and sana po nag-enjoy po kayo, nakasama kami ngayon ni Job, and kita-kits ulit sa susunod na Sabado. Bye-bye! Maraming salamat, Doc Grace and Engineer Job, sa inyong very, very insightful interview, no? Anong natutunan mo doon, Ate Chat? Ako, I can really relate dun sa fitness journey ni Engineer Job kasi ako din, syempre, pag sa una, very, alam mo yun, yung very superficial yung natin eh. Minsan mag-New Year's resolutions tayo, di ba, na gusto ko pumayat, gusto ko maging fit para maganda, pa-sexy. Pero actually, ang deeper niyan, yung meaning ng ating mga fitness journeys is our longing na maging healthy, na magkaroon ng malusog na pangangatawan para maibigay natin ang ating best, di ba? We will only be able to give our best when we're also in the best of health. Kaya nga, saludo ako kay Engineer Job dahil tinry niya talaga, although nga na lumaki siya ulit, pero bumalik siya ulit sa kanyang fitness journey na may tamang perspective. Yun. Kasi pag tama yung perspective natin, mas ma-achieve natin yung ating goals. Tama yan. At yun nga, yung pagiging fit nga, no? Hindi lang naman yan talaga para lang sa panglabas na di ba? Gusto natin maging fit dahil gusto natin mas marami tayong magawa, kagaya nga nung nabanggit mo, di ba? Mas marami tayong pwedeng ma-accomplish, di ba? Yes. So, thank you so much, Doc Grace and Engineer Job. So, sa susunod naman nating parte ng programa, ito si Father Roberto Harvina para sa kanyang reflection. Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, mga taong kasama natin sa pinagbuklod ng Panginoon. Isang bayan, hinirang niya upang maipamalas natin ang kanyang kaluwalhatian sa buong mundo. Maraming salamat muli sa pagkakataon na ito na tayo'y nagkasama-sama dito sa programang Kape, Kwento at Kaalaman. At sa iyo, Deacon Richie at Sister Chat na nag-host natin, salamat sa pagkakataong itong na bilang ako sa mga taong ginagamit ng Panginoon dito sa programang ito. Ang ating paksa ngayon ay tatalakayin natin ang mga bagay-bagay na nauukol sa mga guro, mga taong kinasihan, tinawag ng Panginoon upang magturo. At ang ating scripture po ay mula sa salita ng Diyos sa aklat ni San Pablo na sinulat niya kay Tito, 2 kabanata, talatang 7 hanggang 8. Ito po ang kanyang sinabi. Sa lahat ng mga bagay, ipakita mo ang iyong sarili na huwaran ng mga mabubuting gawa. Sa pagtuturo ay may katapatan, may karapat-dapat na pag-uugali at buhay na walang kabuluhan. Ipakita mong huwarang ka lang ang iyong sarili sa magaling na pananalita, hindi lang sa mahahatulan. Dapat lang maging ganito upang siya ay nasa kabila ay mapahiya at walang masasabing masama
patungkol sa iyo. Isang napakapayak at taal na bili ng Panginoon dito sa kanyang salita, na tayong mga binigyan ng kakayahan ng Panginoon na magturo ay kinakailangan po ay consistent at nagkakasang-ayon ang ating pagtuturo sa ating pamumuhay. Ito po ay isang napakahalagang prinsipyo sa kaharian ng Diyos, na tayo bilang mangangaral ng salita ng Panginoon, tayo bilang mga tinawag na Kristiyano at lahat po tayo ay merong kapangyarihan, meron tayong tungkulin upang mangaral ng salita. Ay kinakailangan po ay maging consistent tayo, kinakailangan maging tapat tayo sa lahat ng ating sinasabi sa pamamagitan ng pagpapakita noon sa ating ginagawa. Kaya lalong-lalo na po kung yun ay para sa lahat ng nananampalataya, lalong-lalo na sa lahat ng mga tinawag upang magturo ng salita. At hindi lamang yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa Biblia, kung hindi lahat ng nagtuturo at nangangaral. Dahil upang magkaroon ng bisa ang ating sinasabi, kinakailangan po ay mayroong pagkakaisa ang ating gawa. Dahil kung taliwas po ang ating sinasabi sa ating ginagawa, ay wala pong bisa yun. Walang magiging patutunguhan, wala pong magiging kapangyarihan upang magbago ang mga ating tinuturuan at pinangangaralan. Isang malaking halimbawa po ang mga taong nanginilbihan sa pamahalaan, sa serbisyong pampubliko, na makikita natin isang malaking hamon sa kanila na bilang mga tinatawag nating public servants ay kinakailangan silang palaging nagpapakita sa kanilang buhay, sa kanilang pangangaral ay nagkakaisa sa kanilang ipinamumuhay. At gayon din po ang mga guro sa paaralan, gayon din po ang mga magulang sa tahanan. Lahat po tayo ay merong pong tungkulin upang magampanan natin ang napakahalagang tungkulin na ito na binigay ng Panginoon sa atin. Si San Pablo, sinabi niya po, ang kinakailangan po ay maipakita natin sa mabubuting gawa na ang ating buhay ay sumasang-ayon sa lahat ng ating ipinangangaral. Kaya manamahal kong kapatid, tayo ay hinahamon ngayon ng Panginoon sa isang napakabigat na tungkulin. At mabigat man yon, tandaan po natin, binigay din sa atin ang banal na Espiritu upang magampanan natin ng may kakayahan ang lahat ng ito. At makita natin ang magiging epekto nito ay magbubunga sa buhay ng mga taong pinangangaralan natin. Sa ating mga estudyante, sa ating mga anak, sa ating mga taong sumusunod sa ating turo. Napakahalaga po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang magbibigay ng lakas, ng sigla, ng buhay doon sa ating pinangangaral. Sana po tayong lahat ay matutong lumakad ayon sa ating itinuturo at lalong-lalo na tayong mga guro na tinawag ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Diyos. Mangaral tayo ng mayroong katiyakan sa pamamagitan ng pagsunod ng ating buhay doon sa ating itinuturo. God bless you and have a great day sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Father Obet, sa iyong napakagandang reflection. Talagang relatable. Kasi sa araw-araw magagamit natin yan eh. Yung pagiging tapat sa ating salita at gagamitin natin ang buhay natin para talagang maging patotoo ng mga sinasabi natin. Kasi ganyan talaga ang role ng teachers. Diba? Oo. At kung meron mang paghihirap na naranasan ang mga guro,
ay let us call on the Holy Spirit. Kasi Yes. the Holy Spirit is our teacher. Yes. And ang ganda, di ba? Ang ganda-ganda ng plano ng Panginoon para sa lahat, na kapag kailangan natin ng guidance, kailangan natin ng wisdom, kailangan natin ng courage, nandiyan ang Holy Spirit para gabayan tayo palagi. Lalo na gabayan nawa ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga guro, lahat ng mga teachers, professors, lahat ng mga magulang, lahat ng mga Pastors. mentors and leaders and pastors, kasi kayo yung merong tinuturuan araw-araw. So, it's so beautiful. Thank you, Father Obet, for that beautiful reminder. Yes. Okay, so, ngayon, Ate Chat, parang patapos na ba tayo? Ang bilis, no? Oo. Oo nga. Kanina parang kaka-hello ko pa lang, kaka-welcome pa lang natin sa mga nakikinig noon. Oo. Pero bago tayo magtapos, meron tayong ilang announcements. So, itong coming October 21, meron tayong medical and dental mission, kalusugan, ngiti at pag-asa. Wow, nice! Oo, sa Sitio Yambo, Barangay Sulsugin, Nagcarlan, Laguna. So, libreng check-up, libreng bunot, o, di ba? Libreng gamot at mga Biblia. Okay, so sa mga gustong mag-register, mag-message lang po kay Deacon Francis Sotalbo, 0917-883-8991. Wow. Thank you so much. Exciting yan. And of course, let's thank Architect Chin for our new setup. Oh, thank you so much for our Yes. beautiful coffee table. Labor of love talaga yan. Oo. Ang sarap magkape pag bago ang coffee Oo. table. Feeling coffee shop talaga, no? Oo. So we want to greet our birthday celebrators. Dr. Grace! Happy birthday! Ate Aiza Torres, Sister Jenny Javier. of course, Sister Norma Lai, And Sister Nancy Echeverria. Happy birthday sa inyong lahat. Para sa lahat ng mga nakikinig noon, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programang Kape, Kwento at Kaalaman. Kung meron po kayong mga natutunan sa episode na ito, or meron kayong mga suggestions or ideas or mga comments, comment lang po dyan at itag ang lahat ng mga teachers na kakilala ninyo para naman maramdaman nila ang ating appreciation para sa kanilang hard work and dedication. Okay. So itong episode na ito ay para sa mga guro. And next week, ano ba ang in store for us for our next episode? Maganda ang tema next week. Ang next week ay pakiisa sa World Mental Health Day. Napaka-importante niyan, Ate Chan. Napapanahon talagang Oo. topic ito. So, huwag kaligtaan. Next Saturday, 2:00 ng hapon. Okay? And of course, on behalf of Kuya Richie, hello, Kuya Richie. We miss you. Substitute. Substitute. On behalf of Kuya Richie, ako po si Ate Chat. At ako naman si Ate Lala. Para sa Kape, Kwento at Kaalaman. See you! Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon.